Hello mga tukayong Libra, at ito yung reading ninyo for December 2025. Check natin ano yung mga possibilities, mga messages, mga dapat ninyong malaman. Thank you so much for dropping by, Libra, bago ka man dito or matagal na sa patuloy na pagsubaybay and support. Private reading guys, dumiretso kayo, one and only official Purple Teen Meta verified FB page, no? May blue check siya. Kayo po mismo mag-PM sa akin, hindi po ako mag-add friend, hindi ko po kayo mauunang i-message. Marami pong fake na gumagaya sa page ko, ganun yung mga ginagawa nila. Okay? Pag walang blue check, hindi meta verified, hindi po yun yung legit na Purple Teen FB page. Overall energy mo, Libra, you have 7 of Cups. 7 of Cups. Bakit 7 of Cups? Full card. Okay, Libra. So, nakikita ko dito, mukhang mamimili ka ng path na tatahakin mo dito. Mukhang may bagong chapter or journeying for you or adventure opportunity with the wheel of fortune. Why am I mentioning the wheel of fortune and the full year lumalabas? Baka may something related doon sa wheel of fortune. Ewan ko lang. Oo. Yung iba sa inyo pwedeng itong start ng panibagong enterprise. It could be a new experience for you pagdating sa career mo. Pero for some of you, pwedeng this is a new chapter when it comes to your love life. Oo. Maaaring yung iba sa inyo nakaramdam kayo ng period ng confusion in the recent past. Pwedeng nagkaroon kayo ng mga options dito, no? Alam mo yun, pwedeng iba sa inyo, maraming na-attract sa inyo, marami kayong nakakonect, maraming nanligaw. Okay? Para kasing ang dami naging choices dito para sa iyo, Libra, pagdating sa career mo or sa love life mo eh. Pero nakikita ko lang dito is mamimili ka lang ng isa dyan, of course. And yun yung path na tatahakin mo this December, whether ito ay sa career mo or sa love life mo. Oo. Ito kasi ayan, no, parang nahirapan kang mamili. Nahirapan ka mag-decide. So, pwedeng iba, naging distracted kayo. So, sa tingin ko itong month na to, less distraction na mas clear na sa isip mo yung path na tatahakin mo or yung dapat mong gawin, piliin, or umpisahan. Tingnan na natin yung challenge card mo. Challenge card mo is the 4 of Cups. Clarified by the 8 of Swords. Ay, okay. Yun lang, Libra. Di ba sinabi ko nga sa'yo kanina, may mga options ka dyan, dami mong pagpipilian. Kaso, parang dito sa challenge card mo, merong mga bagay dito na available or may mga tao na available dyan or situations na available, whichever resonates to you. It could be situation, it could be things, it could be people. Yun ang available, pero parang hindi mo naman kasi type yun, hindi ka interesado. So parang yun lang yung magiging challenge sa'yo. Tapos parang dahil nahihirapan kang mamili, mag-decide, parang nahihirapan ka tuloy kumilos. Yun yung indication na 8 of Swords eh. Parang nahihirapan ka tuloy kumilos dyan. Dahil lang hinihintay mo kung ano talaga yung type mo, yung kursunada mo, yung interesado ka. Kasi may mga available dito, may ino-offer sa'yo, may dumarating sa'yo, meron nandyan sa harapan mo. Pero it seems na hindi yun yung type mo, hindi talaga yun yung, hindi ka interesado doon. So, feel ko lang, meron kang ibang hinihintay. Kaya siguro hindi ka pa makakilos, kakahintay mo dahil doon. So, yun yung magiging challenge for you. Malamang hindi mo na-appreciate kasi talaga tong mga nandito na dumarating or available na sa'yo. Naghihintay ka. That is why
may tendency na maging stuck ka or maghintay ka, hindi ka makakilos dahil lang sa paghihintay mo doon sa kung ano yung gusto mo. Tignan na natin yung good stuff, good news, yung positive side. You have the Emperor card, clarified by the Five of Wands. Wow, ganda Libra, you're the boss. Parang yung reading ni Leo, you're the man. Yung sinabi ko kay Leo eh. Ikaw naman, you're the boss. So this month Libra, kung ano yung gusto mo, yun na masusunod. Oh, kahit na maraming kukontra sa yung mga epal dito sa Five of Wands, tingin ko lang, ikaw pa rin ang masusunod. Ikaw pa rin ang magdo-dominate. Nasa sayo pa rin yung huling baraha. Baliwala to. Baliwala tong mga istorbo na to. Baliwala tong mga kontrabidang bulati na to. Mga etsuserang frag na yan. Tao man yan situation. Baliwala lang yan sayo. Andito ka, very determined, very strong, very bold. Magagawa mo yan successfully kung ano man yung bagay na yan. This could be also related to being in control, no? Pagdating sa mga situations, kaya nga, you can handle this. Libra, you're the boss. Ikaw ang masusunod, kamahalang Libra. At sa tingin ko, ay confident ka na magagawa mo yung mga bagay na yan successfully. Kung ano man yan. You're the boss, you're the leader. Magandang indication to when it comes to promotion, ha? So, pwedeng iba sa inyo kung nag-expect kayo ng promotion, anything related sa ginagawa nyo sa trabaho nyo, this is a good sign. Sa tingin ko lang, Libra, mauungusan mo yung mga kompetisyon, yung mga nakikipag-karera sa'yo. Marami eh. Hindi ka, alam mo yun, usually sila Libra, hindi kami mahilig makipag-compete. Minsan nga, kinakalaban kami, kinukompetensya, pero wala naman kaming pake sa totoo lang. So, yan lang yun, yung mga tao na ganyan. Kahit na anong gawin nila, parang ikaw pa rin yung mag-i-excel eh. Ikaw pa rin yung mauunahan mo pa rin, maungusan mo pa rin sila. Yun lang yung nafe-feel ko ha, sa intuition ko. Muulan ha, baka makarinig kayo ng ingay, mga reklamador dyan, sasabihin ko na. Nakikipagpaligsahan na naman yung ulan sa boses ko. Money and career, Libra. You have the Six of Cups, clarified by the Knight of Wands. Libra, babalik na. Kung nagpautang ka man, or kung nalugi ka man sa negosyo mo, ano man itong bagay na to, mukhang marirecover mo na yun. Halimbawa, nagalaw mo yung savings mo. Feel ko lang, marirecover na yung mga losses na yun. Oo. Tsaka parang meron kang blessing na marireceive with the Six of Cups. This is associated sa divine assistance intervention. So, kung kinakailangan mo ng divine assistance, especially kung ikaw ay gipit, no, this is some kind of miracle or divine intervention galing sa langit. So, baka matulungan ka. Baka may blessing ka ma-receive or miracle na ma-receive na related sa financial career. Wow, ang ganda Libra. Tsaka nakikita ko magiging very passionate ka, magiging productive ka ngayon. Sa tingin ko marami kang mapupuntahan, marami kang ma-accomplish na trabaho. Gano'n man katambak yung trabaho mo, magagawa mo yan. Kasi punong-puno ka ng positive energy, enthusiasm, no? Meron ditong something na exciting for you. It could be good news. It could be an exciting opportunity or event pagdating sa career mo or sa pera, no? Something na pwede mong i-explore eh. Or very eager ka na gawin, simulan yan, ano? Could be a new idea for you na gustong-gusto mong simulan. Baka kasi ito ay something na magdadala sa'yo ng datong or success or opportunity.
Check na natin yung love life mo. Sorry sa ulan ha. Hindi ko kasalanan kung biglang umulan. Pero sabi nila blessing daw yan. Claim na natin. Malay mo naman, blessing talaga yung ulan na yan, Libra. Kailangan ko rin ng blessing ngayon. Yes. Lahat tayo kailangan natin ng blessing. Love life. Ay! Devil card. Clarified by the Three of Pentacles. Uy, Libra, ang pangit nito. Ang toxic. Baka maging toxic yung month, itong whole month na to para sa inyo ng person mo. Jowa mo, asawa mo, kakonect mo, ka-situation mo, ka-MU mo. Meron something toxic dito. I hope wala namang third party kasi parang may mga epal eh. Third party, pwedeng hindi iskabeche yan. Pwedeng yan yung anything na epal sa relationship nyo, outside factors na nakaka-apekto. So, pwedeng mga tropa, other factors, family, mga situations na yun yung nagiging epal sa jowa nyo, sa jowa mo, sa'yo. So, nakita ko dito, pwedeng bad company, pwedeng kayo mismo, toxic kayo sa isa't isa, pwedeng ito ay bawal na connection, pwedeng third party, kasi may third party. Meron, may epal eh. So, yun na yung feel ko. Okay? Pwedeng magkaroon dito ng manipulation, yung tipong, or pwedeng magkaroon dito ng mga infatuation, temptation, mga obsession. Basta may matinding attachment eh. Kung person to, merong unhealthy, matinding attachment or obsession sa'yo. Or vice versa kung ikaw yun. Or pareho kayo, hindi ko alam. Period ng obsession yan. Unforeseen, unexpected, sa bottom ng deck you of the Seven of Pentacles. Wow, Libra, hindi mo in-expect, pero kung ano man itong mga itinanim mo na maganda, pinag-investan mo, pinagpaguran mo, magbubunga yan ng marami. Oh. Mukhang may mga magaganda kang aanihin. Yun yung side ng hindi mo ina-expect. Hindi mo akalaing paparating sa'yo. Okay, by the way, yung mga signs na meron dito, merong Capricorn, may Aries, maraming cups, so pwedeng may mga water, Cancer, Scorpio, Pisces. Pwede rin namang may mga air at saka fire. Air, Gemini, Libra, Aqua, Fire, Aries, Leo, Sagittarius. Halos lahat ng elements nandito actually. Fire, air, earth, water. So lahat ng signs pwedeng nandito. Pero yung mga dominant kasi si Aries. No? Si Aries yung nakikita ko. Tsaka si Capricorn. Ano pa yung mga ibang paparating? Wow, love! If you're looking for love, Libra, then congrats kasi pwedeng may love na paparating sa iyo. It could be friendship, it could be family love, it could be romantic love, maraming forms ng love. Bull! Don't back down from opposition. Diba? Ano ba yung sinasabi ko? Huwag kang magpapakabog, Libra, dito, kanina. Sabi ko nga, you're the boss. You're the boss, yun yung pumapasok sa isip ko kanina pa. Ayan. Huwag kang basta-basta aatras, ano man tong laban na to. Mga tao man to, mga situations, don't back down from opposition. Show strength and fortitude. Yun lang, Libra, may mga bagay nakakalungkot, especially pwedeng related sa family. Family matters, Libra. Naku. Importante to. Dalawang card na magkasunod. Mga importanteng ganap, situation, or pwedeng nakakalungkot related sa family.
Isa pa. Pwedeng magkaroon ng mga misunderstandings kung sino man tong mga tao na to, kung mga or isang tao lang ito na maaaring magkaroon kayo ng mga tampuhan, hindi pagkakaunawaan. Closing messages na tayo, Libra. Calm. A breakdown is often followed by a breakthrough. Remain calm. Libra, kung nagkakaroon ka man ng breakdown ngayon or in the past weeks, months, kumalma ka lang kasi itong breakdown na to, ang kasunod neto ay breakthrough. Okay? Siguro yan na yung hinihintay mong solusyon, yan na yung hinihintay mong peace after the chaos, no? Or ginhawa after the suffering. Kung ano man ang tumutugma sa inyo. O ba tayo isa? Kung bago ka rito, Libra, don't forget to subscribe, like, follow. Na-appreciate ko po lahat ng forms ng support ninyo. Importante po yan, mga like, follow, subscribe, mga membership, subscription, star, super thanks, thank you lahat. Last card. Healing the natural world. As our natural surroundings are very much connected with us and our health, loving them unconditionally can only bring a deeper connection to our shared energies. Helping to protect and create a safe haven for the animal kingdom will bring guidance to your own life. Ang affirmation mo, I am connected to the animal kingdom. This is taking care of nature, Libra, pati dun sa ating mga animals. So baka pwedeng this is an indication ng parang magiging drawn ka sa nature, sa animals, itong period na ito. Or sinasabihan ka na, oh, ma-experience mo naman yung nature, or kung wala kang pet, try mo rin magkaroon ng pet. Yung mga ganun. Makakatulong yun sa health mo, sa spiritual mo. And nakakatulong ka rin sa kanila in return. So, yun yung mga messages for you, Libra. Love you. Peace. God bless. Kita-kits sa ating next reading. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.